ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan ang pinag-uusapan po dito, yung issue at kredibilidad ng 18 ex-marine mga kababayan na kung saan ay kinwestiyon daw po ng matindi ni former Senator Trillanes at dito mapapag-usapan din po natin yung hakbang na gagawin ng ombudsman laban po dito sa 18 nagpakilalang ex-marine. Mga kababayan, ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo na lumalim na ang kumunoy na napasukan mga kababayan nito pong 18 ex-marine at saka nitong si Atty. Baligod. So ngayon ito, pakinggan po natin. Happy birthday pala kay Leo Martinez. Yan. Si Mama Diba? 18 years old na siya ngayon. Sabi niya, 18 years old na siya. Pero ang pinakagusto kong 18 na nangyari nung last week ay yung nangyari dito sa ating 18 na di umano yung mga marino. Malaki ko, nag-marching sila, dire-diretso dun sa Punoy. Single file, papuntang Punoy. At hindi tinulungan. Yan. Walang kinalaman si Mike Defensor. Tinulungan lang. Imilit sa bahay niya. Inisakay sa auto ng kanyang asawa. At wala siyang kinalaman doon. Press con. At nag-press con. Pero wala pa rin siyang kinalaman. Yan ang problema kay Mike. Mike! Ugok na nga si Alan. Inuugok mo pa. Pero sabi naman tayo, diba, ang sabi doon sa nauna, may paratang kay Sentry. Di ba? May ganun eh. Di ba hindi mo alam ngayon kung sino bang pinaparatang? Lahat halos ng mga kabayan, yung mga oposisyon na binabanggit, at pati si Sentry pinaratangan. Si Sentry naman talaga yung paborito. Paratangan. Sino ba? Ganun ba? Dami na. Ano Dami nagpaparatang niya. Sige nga. Well, yun nga, no? Itong ginawa nilang press con, I think last week yan, di ba? $2 million daw binigay sa akin. Yan. For the ICC. Sana all. And yun yung ano dito, no? Highly suspicious and very malicious yung timing kasi nirelease nila yung ginawa nilang press con during the confirmation of ICC, di ba? At the day before the EDSA People Power anniversary. Kaya talagang may in-expect sila mangyari. At ito na nga. Akala siguro nila mga kababayan, dun sa 1 peso march, makukuha nila yung emosyon ng mga kababayang Pilipino po natin na magpuprotesta ng mga araw na yon, ng mga panahon na yon. So ngayon mga kababayan, hindi naman nangyari kasi nga, puro kapalpakan at kasinungalingan yung sinabi ng 18 ex-marine. Kaya nga ako nagtataka ako kung bakit sinasabi ng iba mga taga-suporta ni Duterte na bayani itong mga ito. May mga bayani ba na sinungaling? 'Di ba? Halatado naman mga kababayan na nagsisinungaling, ito pong mga ito. At kahit itong si Atty. Baligod hindi na maintindihan kung ano pa ang sasabihin dahil kahit sa sarili niyang pagsisinungaling, nalilito na rin po siya mga kababayan. May mga lumalabas na impormasyon. After that, kasi may mga investigation that followed. Isa na yon yung kay Mike Defensor, noong una, he was denying. Wala daw siyang kinalaman. Wala daw. Nakita yung sasakyan, it was registered sa wife niya. He was forced to admit eventually. Then ito, makita mo ngayon, itong 18 na to, kini-question niya yung timing, di ba? Dapat kung talagang totoo yung pinangahawakan nila, the best time to say this was nung pinag-uusapan yung mga baleta. Immediately. Last year, di ba? Forthwith. Dapat ando doon nung sinabayan nila si Gutierrez. 19 sana sila, di ba? Pero alam nilang hindi sila magso-survive doon sa grilling doon sa Senado kasi that's true. Saan ka, paano mo nakita yan? Kumaga talagang it was a cast of characters na pinagtipon-tipon nung mga handlers. Press con pa lang ako. Tinatanong sila, pasa kagad kay Baligod. But yun na nga, nagbigay na ng statement yung ICC na deliberate intimidation yan. Absolutely. Meaning, violation yan ng Article 70 ng Rome Statute. At malamang sa malamang makakasuhan sila ng obstruction of justice. So, it's, akala nila siguro walang consequence yun. At ito pa, may mga nakikita tayong, may mga nalalaman tayong mga impormasyon na may mga motivations and incentives sila. Bakit sila lumabas doon? They did not do this thing for free. Yun ang... Ibig sabihin may bayad o binayaran itong 18 ex-marine na ito mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo naman talaga, kung ang pinag-uusapan dito ay katarungan para sa pera ng taong bayan, kung para sa Pilipinas, yung pinag-uusapan dito, dapat noon pa sila lumabas. Nung panahon ni Gutesa. Kailan ba lumabas si Gutesa mga kababayan? Diba ang pagkakaalam ko parang September 25 ata lumabas yan mga kababayan si Gutesa na yan. Or September 26 mga kababayan. Lumabas siya mga yan at nagsalita ng kung ano-ano. So ngayon kung mapapansin nyo, dapat mga October pa lang, lumabas na rin po itong 18 ex-marine na ito kung talaga nagsasabi ito ng katotohanan. Kaso ang problema mga kababayan,
kung kailan napatunayan na sinungaling itong si Gutesa, saka naman sila bumak up para patutuhanan yung sinasabing kasinungalingan itong si Gutesa. Kaya doon pa lang mga kababayan, mapapansin nyo na hindi naman talaga gaanong kinagat na mga kababayan Pilipino po natin kasi obvious naman na talagang ang punteriya ng mga ito ay to destabilize the government. Ano po yun talaga ang purpose ng mga yan, patalsikin ng presidente. Nangahan daw sila ni VP Sara. Pero ang balita ko sa ang pinakabago mo ngayon ay may babaliktad. Yeah. Yun. Wow. So, Hindi nga. Breaking. Yan naman yung usual story, ano. Sa ngayon, may mga feelers na nga. No? At eventually, antayin lang natin, within siguro a few weeks down the road, merong magkukumpisal dyan, nasasabihin, ganito yung binayad sa kanila, ito yung kumausap sa kanila, na ito yung sabihin. So, ganun ang mangyayari dyan. Babaliktad ba yun, Sentry? Dahil kakasuhan mo eh. Ba may kaso kang kinasuhan? Yes, nakasuhan ko na kahapon, then may mga nagkaso na, si Secretary Anyo nagkaso na rin, and I think several others would be filing cases. So, ito na ngayon. If they thought na pwede lang nilang gawin yon without any consequence, well, Yan na. nagkakamali sila. Pero kahit mahalaga yung kinasuhan, mahalaga yung merong tetestigo na sila ay binayaran. Pero kahit hindi mangyari yan, parang bumaliktad na si Balikod. Nagets mo, bumaliktad si Balikod. Dahil yung madami na niya kinain. Kung ano sinabi niya. So, ako, kumain ako ng konti, nabubulunan ako. Ito, ang daming nilunok. Talagang bumabara na sa leeg. Pero mo, yung maleta ni Laila de Lima, biglang naging supot, tapos naging envelope. Diba? Palit na pilit. Si Laila. Kung isa rito, sabihan mo ng ganun, baka maniwala pa ako. Pero si Laila de Lima, huwag niyo tanongin sino, no? Pero si Laila de Lima, di ba? Kaya ang ganda nung sagot ni Laila eh. Walang salita, may dalang malita. At paper bag. Ganun lang sagot, di ba? Ikalawa, itong tinanggap daw ni Sentry. Actually, uminit ang ulo ko nun. Wala akong nakuha nun. Diba? Palabas pa naman ako ng bansa. Kaya kailangan ko ng dollar. Magpapapalit ka pa nun sa bangko, no? Binawi, binakpedal na rin. Binakpedal na rin, no? Supot na din. Supot na din mga kababayan at envelope na may pera. Tapos pati itong 805 billion no? The last reason. Na napaka-improbable kahit ilagay mo sa mga bagyan 500 million everyday. Kailangan mo ng mga halos 6 na taon para gawin yan. 6.5 years. Diba? So, Every day, ako tingin mo. ibig sabihin, marami nang bumabanat, pero mas mahalaga, marami yung pinagtatawanan na sila. Naging diba? katatawanan. Sila yung lumulubog sa sarili nilang kumunoy. Yan. Diba? Problema, ang baho ng kumunoy. Tapos may mga kasama pa sila, tumatalon kasama nila. Umahabol pa. Diba? Umahabol pa, diba? Dito kayo sa Kumunoy. Diba? Isang kabal kasi yan eh. Correct. Isang kabal yan, hindi yan hiwa-hiwalay na grupo, isang grupo yan. Diba? Pero Sen, how true that they're missing daw? May balita na nawawala na. Sabi. Yung iba, kasi mga kababayan, di ba, may mga lumalabas na balita na yung iba, mas pinili na daw mga kababayan na na dumistansya na. Kasi nga, di ba, kung matatandaan nyo, sinabi din ni Ramon Tulfo, na talagang yung iba kaya daw po tumatanggi na o hindi na sumasama dahil kulang daw ang ibinayad. Either na kulang ang ibinayad or naiisip na raw mga kababayan yung lalim ng problema na kanilang pinasok. Kasi sa dami nilang inakusahan mga kababayan, pag lahat yun nagreklamo laban sa kanila, matinding problema po yan na haharapin nitong 18 ex-marine na ito, lalo na ngayon at malaki ang tsansa na pwede silang iwanan sa ere ni Mike Defensor katulad ng ginawa nila kay Gutesa. So kaya yung 18 ex-marine, kuno, abay mag-isip-isip na kayo kung anong kahihinat na ninyo pagkatapos kayong gamitin ng mga tao na yan na nasa sa likod ninyo. Sa tingin nyo ba po protektahan kayo o tutulungan kayo ng mga yan? Hindi! Kasi mas iisipin pa rin ng mga yan yung kanilang sariling kaligtasan kaysa sa inyo na mga ginamit lang nila. Anyway, tuloy pa natin. Tumahanap. Ang sabi, for security reasons, magtatago muna sila. Parang ganun. Hindi magtatago daw, magtatago muna sila. And yun kasi, pag ginarap kasi sila directly, alam niyo naman, sa mga reporters, talagang very incisive yung mga tanong. Doon nabubutas. Yes, Kaya true. yung mga handler siguro, they figured, ilayo na lang muna natin at nagkakabuli-buli-lasuhan na. Kahit yung sariling abogado, hindi kinakaya. Yung mga, Pero hindi bago to, Sentry, kasi di ba nangyari na yun dati? Ito, talagang dikit sa puso, si Ador Mabanay, sila Mahusay. Ito yung dati na rin na ginawa ni former Secretary Mike Defensor dati. At ito na nga, yung parang may ganyang klaseng sinasabi na dinidirect o may pinupunto. Pero kalaunan, mawawala lang din. Ito ba yung pagiging cycle sa tingin mo mangyayari? I believe so kasi ang tinitignan ko yung timing mga desperate moves ito.
Gusto na nila talagang mag-trigger ng something para, una, yung sa ICC, para masabotage yun, di ba? Tama. And ito na, nagsabi na si Kaufman, gagamitin daw niya allegations. Yun. 18. Wow. So, probably, mag-move siya for mistrial, di ba? O di, para lang ma-delay. Doon naman sa ito impeachment, magsisimula na next week. Mabigat ito, maraming mga sikreto si Sara na ayaw niyang malaman ng publiko. At kaya nila ginagawa ito. Kaso yun na, nag-flop as always yung kanilang mga plano. Kabilang ba dyan, Senator, yung mga accounts ng Vice President na pinapabuksan? I think yun mismo ang pinakang mabigat na hindi nila maiwasan. Kasi eventually, while it may have started dun sa allegations ko, but it was already validated by the ombudsman, pero na-whitewash pa nila yun nung panahon ng actually. Pero eventually now, pati AMLAC mismo ang magko-confirm ng mga allegations na ginawa early on. Yan mga kababayan yung sinasabi ko sa inyo sa mga live natin, pag pinag-uusapan natin itong mga bagay na ito, wala na tayong pakialam kung anong kahihinatnan ng impeachment ni Sara Duterte. Ang mahalaga dito mga kababayan, talagang mapatunayan. Ano po, kung may katotohanan ba yung mga aligasyon laban po kay Vice President Sara Duterte o wala, mga kababayan. Kasi ang pinakamahalaga dito, yung bank account masilip at makita ng taong bayan. Ngayon, kung mapapatunayan na may pumapasok na malaking pera galing po sa mga Pogo Lord, mga kababayan, operator, at dun sa mga drug lord, doon pa lang sira ng credibility ni Sara Duterte at malabo na po siyang manalo sa pagka-presidente sa darating na 2028 national election. So yun ang isa sa pinaka-inaabangan at hinihintay po natin mga kababayan. Ano po, so ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, kung matatandaan nyo, nagsalita na rin po itong si Ombudsman, Jesus Crispin Boying Remulla. Sabi po dito mga kababayan, pinagsusumiti ngayon ng Office of the Ombudsman ang hiwa-hiwalay na salaysay ng 18 dating sundalo na nagsumite ng joint affidavit na naglalaman ng malalakas na paratang laban sa ilang senador, mambabatas at ibang opisyal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, hindi sapat ang magkakasamang pahayag at kinakailangang ipakita ng bawat sundalo ang sariling testimonya base sa personal na nalalaman. Layunin nito na tiyakin ang kredibilidad at katumpakan ng bawat salaysay, lalo't may ilan sa mga ito na may kasalukuyang kaso laban po sa kanila. Sabi pa dito, kasabay naman ito mga kababayan, inatasan na rin ng National Bureau of Investigation upang suriin ang pagkatao at background ng mga dating sundalo. Giit ni Remulla, mananatiling patas ang investigasyon at hindi personal ang pagtutok sa sino mang bagkos. Ang mga kawani ng tanod bayan ang magsasagawa ng masusing pagsusuri habang lumalawak ang investigasyon. Mananatiling mainit ang usapin sa publiko lalo na't nakakaapekto ang mga aligasyon sa mga matataas na opisyal at posibleng mga senador na tiyak na magpapainit sa politika sa mga susunod na buwan, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po ninyo, ito pong sinabing ito ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, dito malalaman kung talagang nagsasabi ng katotohanan or hindi. Ito pong 18 dating ex-marine. Kasi mga kababayan, di ba dun sa kanilang binabasa at sinasabi, magkakasama pong joint statement yon. Ibig sabihin, lahat sila may knowledge mga kababayan or may alam doon po sa joint affidavit po nila. Ngayon, kung pagagawin sila ng hiwa-hiwalay mga kababayan, at pagdating po sa ombudsman ay hindi magkakatugma, isa lang ibig sabihin yan, talagang nagsisinungaling mga kababayan, ito pong 18 ex-marine na ito na nagsalita laban po sa mga politiko maging sa ating presidente. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga usapin po na ito. Ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dito mga kababayan sa mga issue po na ito.